Hi guys, today pag-uusapan lang natin itong bots natin dito, a quick update as well as dun sa mga nagtatanong. Ang daming mga nagtatanong sa atin nito, maybe they see on Facebook. Pero ito guys, it's free lang na idea ito, no, just to answer your questions dito, especially sa mga confused. And matagal na natin guys na ginagawa ng update, idea sa mga nagtatanong, ina-acknowledge natin yung mga questions regarding dito sa grid trading or AI trading bots, no. So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today, yung potential risk as well as the reward dito. Ayan, so meron tayo dito mga example and pag-uusapan natin yan dito sa video natin today guys, no. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no. So marami ditong feedbacks, questions and mga katanungan nga guys, no, regarding dito sa bots. And dito guys, I'll be neutral lang, no, kasi based from my experience, yung bots kailangan mo siya dito na still you need to check manually pa rin kung ano yung nagiging performance niya. It's better as well na meron kang idea sa how AI trading bots works, ano yung pinaka-risk and reward para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions guys. Now again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito. So we have disclaimer down below na umaandar dyan. And dito nga guys, no, meron tayong available bots, no, which is 17. Meron tayo sa spot, grid, sa futures grid, smart arbitrage, no. As per checking dito guys, ayan, meron tayong negative, no. So this one, naka long yung pinaka strategy niya, tapos merong 6.88x. So if we check natin ito, ayan, so negative tayo dito ng 204 USDT guys, no. So since nakalong ang kanyang status, kailangan ng price action na umangat guys, no. Kasi pag hindi, potentially magkakaroon ka dito ng loss. Ito yung nangyari. So negative 215 USDT. And as per observation dito guys, isa siguro sa mga napansin ko lang dito is that if ever na pag busy ka, is that automated na nagkakaroon ng buy and sell, no. Pero pag napabayaan mo siya and then nag-against sa bias mo yung price action, that's the time na magkakaroon ka dito ng loss, or that's the risk guys, no. And since bots ito ay wala siyang capabilities to read ng mga news dito, no. Kung ano lang yung sinet up mo na parameters, ayun lang din yung susundin niya. Like for example, nakalong, kailangan tumaas ng presyo para magka-profits ka, just like what happened dito kay Bayo. So yung strategy naman dito guys, pag ganito, like for example, we have profits dito na 306 USDT. So isa sa mga strategy pag naka long strategy ka is that dapat yung price action niya or yung structure ng chart is dapat nasa support, no, before ka mag-set ng long. Kasi if ever na nasa resistance, just like what I observed dito, I think ito is nasa consolidation itong kaiton, tapos sa resistance ko siya na set, that's the time na mayroon ako ditong negative na na-incur guys, no. And isa sa mga catalyst dito sa bots, as I mentioned, yung news nga, if ever na mayroong mga negative news sa market tapos nakalong ka, that's the time na pwede kang ma-loss dito, no. And since merong leverage, pwede ka rin ma-liquidate. So that's the downside ng bots dito, no. So ang daming mga nagtatanong guys, maybe they just see those profits sa Facebook pero hindi na di-discuss yung pinaka-risk dito. So yun yung risk na nakikita ko dito sa trading bots. And if ever man guys, no, meron tayong ginawang playlist sa ating YouTube channel, pwede nyo panoorin itong Ultimate AI Bitcoin Bot Trading. So 6 videos ito. Sa mga nagtatanong, pwede nyo puntahan, and part na lang ng video, i-recommend ko na lang. So pwede nyo itong panoorin guys, no. So lahat ng mga bots
sa ginagamit natin dito na app is that ando na yung pina-explanation for the sake doon sa mga nagtatanong guys, no. So puntahan naman natin dito yung other example natin na profits, no. Mamaya discuss ulit natin ito ditong negative natin. So like for example, ito medyo malaki-laki and ito is run na siya dito ng ilang days. Ito 13 days guys, no. I think I give some ideas dito sa mga nagtatanong how to set up. Andiyan naman yan sa ating YouTube channel, tapos yung playlist, no. So dito guys, I just set this BioUSDT 13 days ago. So meaning na iset ko siya doon sa, punta tayo sa days. Ayan, daily time frame. So 13 days ago, bilangin lang natin itong candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So around this area na iset ko na yung pinaka trading bots guys, no. So I observe kasi dito na yung zone na yan ay nasa support, no. Ayan, as we observe dito sa price action, andyan siya sa area na kung saan mayroong buying opportunity sa mga experienced trader. Ito yung tinitingnan nila. Ayan, meron ding double bottom. That's why I contested itong price action ni Bio guys, no. So ang daming criteria dito na kailangang i-recognize or kailangang maging fit sa setup mo. Like for example, kung gusto mo mag-long, dapat nasa support zone ka, dapat andon sa area na mayroong confirmations, just like what we observed dito. This is double bottom. So isa sa mga criteria natin, and then the momentum dito sa MACD is crossing, just like what we observed dito, and then yung volume is spiking dito sa kanyang pinaka-histogram guys, no. So reversing into good momentum, potentially price may go to the upside guys, no. Other thing din dito guys, pag bots tapos bear market, you can set like for example short strategy. If ever na bumabagsak yung market, magkaka-profits ka guys, no. But then again, it's too risky yung market if you don't have this like a vital experience as well as a strategy, psychological strategy as well. Emotion is very important. And siguro dahil meron din ako mga workloads and other stuff sa end ko, I decided na I use yung pinaka trading bots as strategy, no. Hindi siya stressful compare sa day trading. We've been doing day trading for the past couple of years na dito in crypto space, and isa ito sa option ko, like to set some trades doon sa ibang coin or pairs na sa tingin ko is merong probability na magkaroon ng magandang return sa end ko guys. Again, it's my own personal take, it's my own opinion. I'm just sharing my experience dito just to acknowledge yung questions and feedbacks from the community guys, no. So hope you get some insights dito. So yun, ito yung recent update natin sa bots natin. Meron tayong negative, I just discussed. Dito yung pinaka scenario, if ever man na meron tayo ditong mapansin or pwede kong i-share sa inyo guys, no. Just like what we observed dito, we have negative USDT dito. So yun, as I mentioned, I use this trading bots due to some of my workloads as well as hindi siya stressful as per my experience guys, no? But then again, it depends yan pa rin sa end natin. Different naman tayo ng perspective and different experience. Pwede maging profitable just like what we observed natin dito sa end ko. Yun yung pinaka-idea ko lang dito guys na i-share. Like for example, I choose this long positions. Ano yung criteria ko? Nasa double bottom ba? Nasa support? So meron bang crossover dun sa MACD? Kamusta yung histogram niya? So that's why I take this positions or take this strategy guys, no. But then again, ay meron pa ring other factors na like for example, if hindi niya kayang i-hold yung pinaka support zone dito, nagkaroon ng breakdown, that's the time na ma-invalidate yung setups mo. And like for example, this one, negative tayo dito for this setup guys. So
Yun, hope you get some insights and updates dito sa video natin today. Sa mga nagtatanong, pwede nyong panoorin yung idea doon sa ating playlist. Ilalagay ko na lang sa screen dito. And don't hesitate to ask guys, ask questions. Yan yung isa sa mga binabasa ko rin, and to answer your feedbacks dito sa ating YouTube channel guys, no? So, yun lang. It's totally free itong AI trading bot. You just to acknowledge, answer your feedbacks and questions dito sa ating YouTube channel guys, no? So, yun lang. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.